Halos lahat ng putahing Pinoy present ang sibuyas. Matapang man ang amoy at pinapaiyak tayo tuwing hinihiwa ito. Nagbibigay naman ito ng natatanging lasa at aroma sa pagkain. Taon-taon tuwing unang linggo ng Abril, ipinagdiriwang dito sa Bungabon, Nueva Ecija ang Sibuyas Festival. Ang Bungabon ang tinaguriang Onion Capital of the Philippines at ang kanilang Sibuyas Festival ang kanilang paraan ng pagpapasalamat sa magandang ani ng sibuyas. 3 dekada nang nagtatanim at nag-aani ng sibuyas si Elizabeth. So ganito lang po, basta bubunutin lang. Bunutin lang po. Oh, ganda oh. Balita ko, mahirap daw ang buhay ng mga magsasaka ng sibuyas ngayon sa Nueva Ecija. Mahirap po, walang mga kita. Kasi inuod. Saan makikita? Kinakain yung laman. Katulad to, maganda yung size, pero pag may kakadang uod, reject na to, hindi na bibili ng buyer to. At saka daw marami daw imported ngayon. Marami po. Oo. Mura ang sibuyas. Magkano na lang daw sibuyas ngayon? 12 po. Gaya, 15, hindi pa mabili. Ah, talaga? Grabe, kasi ang nabibili yung imported. Mura kasi yung imported eh, kaya mga kapuso, kung kayo'y bibili ng sibuyas, piliin ninyo yung Pinoy na sibuyas. Yung dalagang dito para matulong-tulungan naman natin yung mga magsasaka ng Nueva Ecija. Actually, ang sayang mag-harvest ng sibuyas. Ang dali lang niya, hinuhugot lang ng gano'n. Yun nga lang, kapag matagal na, masakit sa likod. Hala, naiwan! Hala, naiwan! Okay lang po yun. Kasama talaga sa ano yung may naiiwan. Pagkatapos mabunot yung mga sibuyas, kailangan naman tatanggalin yung kanyang dahon. Pero hindi ba kinakain din to? Hindi po. Eh, ano yung dahon ng sibuyas na kinakain? Pag ano pa lang po, pag itatanim. May 3 klase ng sibuyas na itinatanim ang mga taga-Bungabon. Ang Red Creole o yung malalaking pulang sibuyas na medyo may konting anghangang lasa. Ang Yellow Granex o yung sibuyas na puti na mas mild at manamis-namis ang lasa. At shallots o kung tawagin ng ilan, sibuyas Tagalog. Kilala rin ito sa tawag na tanduyong. At kung lasa naman ang pag-uusapan, hindi ito kasing anghang kumpara sa Red Creole. Karamihan sa atin ginagamit lang ang sibuyas sa paggisa. Pero alam nyo ba mga kapuso na may isang putahing hindi mo mailuluto kung walang sibuyas? Ito ang beef dish na gumagamit ng sibuyas mula pag-marinate hanggang sa pagluluto na mas pinasasarap ng asim ng kalamansi at alat ng toyo. Ang Bistek Tagalog. Si Nanay Carmen matagal na po siyang merong karinderya, tama ba? Tapos isa sa mga specialty ninyo, bistek. Opo. Oo. Una munang ima-marinate ang pinalambot na karne ng baka sa toyo, kalamansi, sliced white onions at tinadtad na bawang. Lomo o tenderloin ang karne ng baka na ginamit ni Nanay Carmen. The best daw itong ibistek dahil di hamak na mas malambot ito kumpara sa ibang parte ng baka. Pero kahit anong parte ng karne ng baka, pwede rin daw sa lutong ito. Ang sikreto, kailangan hiwain ng maninipis ang karne para hindi mahirap lutuin. So pakukuluan na natin Yes, ito. ma'am. Lagyan natin yung konting tubig. Lagyan natin sa kasirola. Lutuan natin ng mga 15 minutes. Pagkatapos ng 15 minuto, luto na ba, Nanay? Yes, ma'am. Sige nga po, tingnan natin. Paano niyo po nalaman luto na yan? Malambot na? Yes, ma'am. Malambot na kasi nabibiyak na Ay, ang karne oo, natin. tama. Nabibiyak na siya. Oo. Parang pag tinagalan mo pa to ng konti, malulusaw na to. So, oo. Yung bang alam ninyo na kapag ginanyan ninyo, nabibiyak na siya? Yes, Hindi mo ma'am. na kailangan ng Tinidor, kutsilyo. oo. Oo. Yes, ma'am. Kapag lumambot na ang karne ng baka, hahanguin ito at saka ipiprito. Pagkatapos maiprito ng bahagya, ibabalik ulit ang karne sa pinaglagaan nito. Lagyan natin ng konting tubig kasi syempre gusto natin na yung beef steak
ay may sauce. Oo, may sauce. Kanina nung pinakuluan natin siya ng 15 minutes, natuyuan siya, di ba? Tapos konti ng onion rings. Kapag nanuot na ang sauce sa baka, magsandok na ng kanin at titikman na natin ang bungabon version ng Bistek Tagalog. Lasang-lasa mo yung toyo at saka yung kalamansi. Tapos perfect lang yung sibuyas kasi pag masyado ka nang naaalatan, kakain ka lang ng konting sibuyas, manuneutralize na niya yung matapang na flavor ng toyo. Okay po lang. Si Tatay Anggoy na 4 na dekada ng sorbetero na isipang gawing star ng kanyang sorbetes ang sibuyas. Una munang gagawin ang ice cream base. Sa isang balde, tutunawin sa maligamgam na tubig ang cassava powder. Saka ito bubuhusan ng mainit na tubig. Hahaluin ito ng mabilis hanggang maging singlapot ng almerol ang consistency. Pipigain ng 3 beses ang ginadgad na niyog. Saka ihahalo ang gata sa nagawang cassava mixture. Palalamigin ito magdamag sa isang garapinyera o yung malaking lata na pinagpapatigasan ng sorbetes. Kinabukasan pwede nang gawin ang onion pastillas na siyang magiging flavor ng ice cream. Gagayatin ang pulang sibuyas. Pagkatapos huhugasan naman ito ng tubig na may asin para matanggal ang sangsang at anghang ng sibuyas. Saka ito babanlawan ulit sa tubig para matanggal ang alat. Sa paggawa ng pastillas, ihahalo muna ang kaunting mantika sa isang lata ng condensed milk. Hindi kasi po pwedeng unahan yung mantika na hindi kasama yung condensed dahil lulutang yung mantika. Dito igigisa ang ginayat na sibuyas. Kasi lahat, mapag-invento ako ng pag-flavor eh. Yung mais, pati yung pork and beans, yung durian, langka, mga prutas, pangkaraniwan ng flavor yan eh. Nung kahit sibuyas naman ay flavor ko, nag-click naman. Ang pinuhunan ko lang doon, 180 pesos. Pagkaluto ng onion pastillas flavoring, palalamigin ito ng 1 oras. Kapag medyo tumigas na ang ice cream base, titiplahan na ito ng condensed milk at powdered milk. Saka ito hahaluin gamit ang pangsabol na animoy malaking egg beater. Makalipas ang 1 oras, idadagdag sa ice cream base ang onion pastillas mixture. Saka ito muling hahaluin. Matapos palamigin ng 1 hanggang 2 oras o kapag tumigas na ang ice cream, presenting ang Ice Cold Sweet Delight ni Mang Anggoy, Sibuyas Ice Cream. This is onion ice cream. Ayun o, nakikita mo pa yung mga bits of pulang sibuyas. Oh. Wala, talaga. Wala, talagang may sibuyas siya. Ay. Uy, masarap siya. Ay, masarap siya. Hindi mo nalalasahan yung anghang. Yung sibuyas bits, ang nabibigay lang niya may konti lang siyang texture na konting crunch. Surprisingly, masarap siya. Wow! Ulam man o panghimagas, tiyak mapapaluha ka sa linamnam na hatid ng sibuyas.